Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Lee Eugene at sa oras na ito, pag-uusapan po natin ang regarding sa labor rights ng mga dayuhang manggagawa dito sa South Korea. Aalamin po natin ang regarding sa employment permit system pero magpo-focus lamang po tayo sa pagbabago ng lugar ng trabaho or yung tinatawag nila na release para sa EPS worker. Ang pag-uusapan po natin today ay ginawa ng Gyeonggi-do Human Rights for Foreign Workers. So tara, simulan na po natin ang ating talakayan. Let's go! Ano-ano nga ba yung mga labor rights na ating mga dayuhang manggagawa dito sa South Korea? Sila po yung tinatawag natin na mga EPS worker dito sa South Korea. So alamin natin yung employment permit system, pero magpo-focus lamang po tayo sa pagbabago ng lugar ng trabaho or yung pagpaparelease ng mga EPS worker. Ang topic po natin ay mahati sa tatlong part. Ang first part po ay regarding sa employment permit system. Ilang beses nga lang ba maaaring magpa-release ang ating mga EPS worker? At ano nga ba yung mga proseso at pamamaraan para sa pagbabago ng lugar ng trabaho or yung pagpapa-release? At ang second part po ng topic natin, ito po ay importante. Kailangan nating malaman kung ano nga ba yung mga dahilan ng pagbabago ng lugar ng trabaho or yung mga grounds para ma-release po ang isang EPS worker. At yung last part po natin, importante po ito, kailangan ninyong panuurin hanggang sa dulo ng ating video. Ang last part po ay regarding sa pag-iingat at mga espesyal na usapin para sa pagbabago ng lugar ng trabaho. Or ano nga ba yung mga dapat nating ingatan or yung mga espesyal na usapin kapag tayo ay nagpapa-release. So let's go with the part 1, employment permit system at pagbabago ng lugar ng trabaho. Ano nga ba yung tinatawag nila na employment permit system? Ang employment permit system po ay isang sistema dito sa South Korea kung saan pinapahintulutan yung mga small and medium-sized na businesses or mga kumpanya na hindi makahanap ng mga Korean workers o yung mga company na hindi pinapasukan ng mga Korean workers. Upang legal po sila na makakuha ng mga dayuhang manggagawa, ito po yung mga EPS worker na may pahintulot mula sa Korean government. Itong mga binabanggit natin na dayuhang manggagawa or yung mga OFW natin dito sa South Korea ay pinoprotektahan yung kanilang karapatang pantao sa pamamagitan ng mga sumusunod na mga batas tulad ng Labor Relations Act, Labor Standards Act, at Minimum Wage Act. Sa pangkalahatan, ito pong employment permit system na ito ay pangunahing sistema para sa mga employer. So, iginawa po ito para sa mga employer. So, ibig sabihin, ang pagbabago ng lugar ng trabaho o yung pagpaparelease ay mahigpit na ipinagbabawal. Tulad ng sinabi ko kanina, ang paglipat ng ibang company ay ipinagbabawal ayon sa tuntunin. Pero ito po ay meron exemption. So as EPS worker dito sa South Korea, kailangan malaman po natin kung ano ba yung mga exemption para makapagpa-release ang isang EPS worker. Meron po yan 4 na grounds. So 4 na reason para ma-release ang isang EPS worker. Una, kapag po ang employer ninyo ay winakasan or kinansela na ang inyong kontrata. Or kaya naman, may mutual agreement between the employer at saka sa worker na nais na nilang tapusin yung kontrata nila sa company. By that case, maaari na pong magpa-release or mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho ang ating EPS worker. Kaya lang sa unang reason po natin, kinakailangan po yung pahintulot ng employer. Pangalawa, kapag po tinanggihan na yung pag-renew ng kontrata, halimbawa, hindi po ito applicable sa 1 year and 10 months. Halimbawa, sa first contract ni EPS worker, 3 years po yon. Sa 3 years po, minsan, hindi po yan binibigay ng buo ng employer. Pinuputol-putol po yan ng employer. Halimbawa, binigay po ng 1 year contract. After 1 year contract, employment contract, kailangan pong mag-sign ng panibagong kontrata ni worker. Kaya lang ayaw na pong mag-sign ni worker. O kaya naman, yung employer ayaw na i-renew yung kontrata ng worker. In that case, maaari pong mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho para makalipat si worker sa ibang company. Sa number 2 reason po natin, hindi po kinakailangan ng pahintulot ng employer.
Sa pangatlong reason po, maaari po kayong mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho due to medical reason. Halimbawa, kung kayo po ay may pinsala or may karamdaman, pero yung sakit na ito, maaari pa rin kayong makapagtrabaho sa ibang company, maaari po kayong mag-apply for release. Kaya lang, sa third reason po natin, kinakailangan po ng pahintulot ng employer para makapagpa-release ka po. Sa pang-apat po, ito po yung mga dahilan na under sa Ministry of Employment and Labor. So ito po yung mga dahilan ng pagpaparelease na hindi kasalanan ng dayuhang manggagawa. Sa number 4 po natin, hindi po kailangan yung pahintulot ng employer. So kahit wala po yung permission ng employer, kung pasok po dito sa grounds yung pagpaparelease ninyo, maaari po kayong mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho. Ilang beses nga lang ba maaari magpa-release ang isang EPS worker? Ang isang EPS worker, kapag pumunta po yan dito sa South Korea, ang unang kontrata po nila ay 3 years. Sa 3 years po, meron po silang 3 release. After ng 3 years contract po nila, maaari po silang i-extend ng employer nila ng another 1 year and 10 months. Sa 1 year and 10 months, meron po silang 2 release. So, ibig sabihin, sa 4 years and 10 months na kontrata ng isang EPS worker, meron po siyang total of 5 release. Gayunpaman, tulad na sinabi ko kanina, kung ang dahilan ng pagbabago ng lugar ng trabaho ninyo or kung ang dahilan ng pagpaparelease ninyo ay pasok sa Ministry of Employment and Labor at hindi po kasalanan ng worker kung bakit ka i-release, hindi po siya counted sa release po ninyo. Gayunpaman, kapag po lumagpas kayo sa tamang bilang para sa pagpaparelease, halimbawa sa 3 taon, meron kang 3 release, pero naka-4 na release ka na, dahil sumobra ka sa bilang ng pagpaparelease, kinakailangan nyo na pong mag-exit ng South Korea at umuwi na po ng Pilipinas. Paano nga ba or ano nga ba yung proseso or pamamaraan para sa pagpaparelease? Sa loob ng 1 buwan simula sa petsa na natapos ang kontrata po ninyo sa pagtatrabaho, maaari na po kayong mag-apply para sa pagbabago ng lugar ng trabaho sa labor. Sa pangkalahatan, kinakailangan po munang maunang mag-report ng pagbabago ng trabaho ang employer ninyo. Paano ba maghanap ng trabaho dito sa South Korea? Kapag naproseso na po yung application ninyo para sa release, ang Ministry of Employment and Labor po ay bibigyan kayo ng certificate na katibayan na maaari po kayong maghanap ng bagong employer. Kailangan po ninyong maghanap ng bagong employer within 3 months. Pagkatapos, kailangan nyo lamang pong pumasok sa company na inirefer ng Ministry of Employment and Labor. Pagkatapos po ninyong makapili ng employer at makapag-sign na ng kontrata, 2 po yung kinakailangan po ninyong gawin. Ang una, kailangan po ninyong kumuha ng employment permit mula sa Ministry of Employment and Labor. Pagkatapos nyo pong kumuha ng permit sa labor, pangalawa po, kinakailangan po ninyong kumuha din ng permit para sa pagbabago ng trabaho sa Immigration Office. So, kailangan nyo po yung gawing 2 na yan. Pagbabago ng lugar ng trabaho sa loob ng region. Ito po yung bagong lumalabas na batas na kapag release ka daw po, hindi ka maaaring lumipat ng ibang region. So tignan po natin kung sino-sino lamang ang pasok sa bagong batas na ito. Ang bagong batas po na ito ay kapag release ka po, hindi ka maaaring lumipat ng ibang area or ibang region. Pasok po ito sa mga bagong dating dito sa South Korea at dun sa mga EPS worker natin na sincere. Ibig sabihin po niyan, kapag release po kayo, bibigyan lamang po kayo ng company referral ng labor within sa area kung saan matatagpuan yung una ninyong company. Kinakailangan po ninyong mag-fill out ng consent form. Gayunpaman, yung mga EPS worker po natin or yung mga OFW po natin na nagtatrabaho sa construction, sa service,
or kaya sa shipbuilding industry, kapag kayo po ay release, sa loob ng isang buwan ay nahihirapan kayo maghanap ng trabaho or dahil wala pong referral galing sa labor or dahil wala pong trabaho sa loob ng region ninyo, walang available na trabaho sa region po ninyo, after 1 month, maaari po kayong lumipat ng ibang region. Yun nga lang po, hindi po kasama ang metropolitan area. Ang bagong batas na ito ay ipinatupad noong October 19, 2023. Sino nga lang ba yung mga pasok sa bagong batas na ito? Tara, tignan po natin. Pasok po ito sa mga bagong dating dito sa South Korea, yung 4th batch na nakareceive na employment permit noong taon 2023. So, ibig sabihin, kung kayo po ay 4th batch na pumasok dito sa South Korea noong taong 2023, pasok po sa inyo yung bagong rules na ito. Ibig sabihin, kung kayo po ay release, hindi kayo maaaring lumipat sa ibang region. Pasok din po ito sa mga EPS worker natin na sincere. Kapag po kayo ay in-apply ng sincere na employer ninyo, pagkatapos pong maipatupad itong bagong batas na ito, halimbawa, yung employer ninyo ay in-apply ang inyong sincere noong October 19, 2023 onwards, pasok po kayo sa bagong batas na ito.